Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas, sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas, siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakanin isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos." Nagbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese ng Parañaque. Halina po, pagsaluhan at pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma. Mantakin mo yan, last week, Ash Wednesday lang. Tapos ngayon, 1 week na pala. Kamusta naman po ang Kwaresma nyo? Kamusta naman ang ating
oras ng panalangin, ang ating pagbibigay ng mga pagkain o gamot o anumang ari-arian sa mga may hirap at mga nagdaralita. Kamusta ang ating pakikipagkapwa-tao ngayong panahon ng Kwaresma? Sana kahit 1 week pa lang, lumalalim lalo ang ating faith at lalo tayo nagkakaroon ng malasakit at pag-uunawa sa ating kapwa-tao bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo. Ngayon pong araw na ito, Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma, pagnilayan natin ang propetang si Jonah o si Jonas. Marahil iniisip natin, si Jonah ay isang nakakatawang personality sa Old Testament. Bakit? Number 1, siya yung propetang tumakas, di ba? Pinapadala siya ni Lord sa Nineveh. Kaso, nung nalaman niyang sa Nineveh siya pupunta, sa halip na dumiretso doon, siya ay sumakay ng barko papunta ng Spain. At dahil doon nagkaroon ng malakas na bagyo at siyempre, natakot ang mga kasama niya doon at inisip nila na kaya sila binagyo sa dagat dahil merong isang may kasalanan nun. At nagpalabunutan sila at nabunot si Jonah. Kaya siya yung propetang tumakas sa Diyos at yun ang dahilan ng kamalasang pinasok niya. Ikalawa, siya yung propetang nung tinapon sa dagat, dalangan ng kanyang kamalasan, nilamon ng isang malaking isda. Sabi nila, balyena daw. Pero ayun, nandun siya sa kailaliman at doon sa kailaliman ng dagat at sa bituka ng balyena, doon niya na-realize yung kanyang mali, yung kanyang pagkakamali na tumakas kay Lord, yung kanyang pag-iwas sa tawag ng Diyos. Sa moment na siya nasa sobrang dilim at sobrang lalim, doon niya na-realize ano yung pagkakamali niya at siya'y nag-resolve, babawi ako kay Lord. Pag makasurvive ako dito, tutuplin ko kalooban niya. Ikatlo, si Prophet Jonah o si Jonas ay kilala bilang propetang reklamador. So, yun na nga. Niluwa na nga siya ng balyena at siya'y nagpatuloy sa misyon. Nangaral siya sa Nineveh at sa loob ng ilang araw pa lang, nagbagong buhay lahat ng tao doon. Sa halip na matuwa si Jonas, ano nangyari? Nagreklamo pa siya. Sabi ko na Lord alam ko naman na hindi mo matitiis. Pag ikaw, sasabihin mong paparusahan mong isang bayan, pag nagbago rin sila, babawiin mo rin sinabi mo Reklamo hanggang huli, hanggat sinabihan siya ng Diyos na, hindi ko ba dapat kaawaan yung mga taong hindi nga alam ang kaliwang kamay sa kanan? Kung isipin natin, buti tinawag siya ni Lord maging propeta. Pero on second thought, na-realize mo, nakaka-relate tayo kay Prophet Jonah kasi nakaka-relate tayo sa kanya. Madalas umiiwas tayo sa anong gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Ang dami nating palusot kay Lord. Kailangan natin magbago, kailangan natin ayusin ang buhay natin, kailangan natin makipagkapwa-tao. Sandamukal, 1,100 palusot tayo at excuse kay Lord. Mahilig din tayo kasing tumakas. Kalawa, na-realize mo kung kailan talagang bigat na tayo sa buhay. Doon lang natin naalala si Lord. Pag okay lahat ng takbo ng buhay natin, okay lang. We easily forget God when things are going well. Pero pagkatulad ni Jonah, nasa kailaliman na tayo ng dagat, nasa balyena na tayo, nasa kadiliman na tayo, doon natin nare-realize, kailangan natin si Lord. At doon tayo lumalapit sa Kanya. At syempre, taal na sa ating mga tao ang pagiging reklamador. Sa halip na magpasalamat tayo kay Lord sa mga blessing na natatanggap natin, parang hindi tayo makontento. Parang may kulang pa. At reklamo tayo ng reklamo hanggat minsan wala nang choice si Lord kundi pagsabihan tayo or ilagay tayo sa sitwasyon na ma-realize natin na kung wala siya, wala rin tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, gawin sanang nating huwaran at the same time, magandang, how shall I say it, examination of conscience si Prophet Jonah. May oras ba na marami tayong palusot kay Lord? May oras ba na reklamador tayo at di tayo natututong mag-appreciate sa kabutihan na nasa harap lang pala natin? Dumating na ba yung puntong
talagang nalunod na tayo sa problema at wala tayong makapitan kundi si Lord. Mga kapatid, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Binibigay mo sa amin si Propeta Jonas ngayong araw na ito para maging huwaran ng pagiging propeta, huwaran ng pagsunod sa iyo. Sorry po Lord kung minsan dami namin reklamo sa buhay. Turuan mo kaming ma-appreciate yung kabutihan naman at kagandahang loob na nakikita at nararamdaman namin sa paligid namin. Pasensya na rin Lord kung minsan o madalas ang dami namin palusot. Sana wag namin isipin yung pansarili lang naming kagustuhan, kundi gawin naming bukas ang aming kalooban para masunod ang balak mo, yung diskarte mo sa buhay namin. At Panginoon, kung kami man po makita namin na nalulunod na kami sa problema, nalulunod na kami sa dami ng mga pinagdadaanan namin, tulungan mo kaming kumapit sa iyo upang mahanap namin hindi lang yung solusyon sa problema namin, kundi magabayan kami sa tamang landas, makabangon uli kami at sundin namin ang daan na pinapatahak mo sa amin. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At yung pong pagninilay natin ngayong Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma, ituloy pa rin ang pagbabagtas natin ng daan patungo kay Kristo. At sana po sa mga darating na araw ng Kwaresma, kapit lang, tiwala lang, at tayo ay makakalapit sa puso ng Panginoon. Tangkilikin po natin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanya social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig. Shalom.